Pagkatapos ng meeting, makikitang maingat na minamasahe ni Menglo ang balikat ni Shen Yuan. Bahagyang namumula ang kanyang mukha habang tila may gustong patunayan. Sa mahinang boses ngunit may halong saya, ipinahayag niyang hindi niya ito pinahiya kanina. Inamin din niya na noon, kapag nakakakita siya ng mga CEO at matataas na executive, ang nagagawa niya lang ay maging magalang at makinig. Ngunit ngayon, ibang-iba ang sitwasyon, siya na mismo ang nangunguna sa meeting, at ramdam pa niyang tila sinusubukan pa siyang paboran ng ilan sa kanila. Para sa kanya, kakaiba at nakakaangat ng pakiramdam ang karanasang iyon. Habang sinasabi iyon, dahan-daang lumapit si Menglo at marahang hinalikan sa pisngi si Shen Yuan. Ipinahayag niya na talagang napasaya siya ng pakiramdam na iyon, at taos-puso siyang nagpapasalamat. Kalmado namang ipinaalala ni Shen Yuan na sarili niyang kakayahan ang nagdala sa kanya roon. Dagdag pa niya, malinaw daw na nagustuhan ng mga tao sa meeting ang proposal na ipinakita ni Menglo. Pagkatapos ay sinabi rin ni Shen Yuan na may plano siyang bumiyahe sa loob ng 1 linggo sa mga susunod na araw. Kung sakaling may mangyari raw sa kumpanya habang wala siya, sapat na ang magpadala lang ng mensahe sa kanya. Habang inaayos ni Menglo ang kanyang mukha at pinapakalma ang sarili matapos ang meeting, bigla siyang napahinto sa narinig. Halatang nagulat siya, kaya agad niyang tinanong kung maaari ba siyang sumama sa biyahe. Ngunit marahang inilapit ni Shen Yuan ang kanyang kamay sa mukha ni Menglo at ipinaliwanag na puno na ang tour group. Kailangan daw nitong maghintay sa susunod na pagkakataon. Gayunpaman, nangako siya na kapag nakabalik na siya, maglalaan siya ng 1 buong araw para kay Menglo. Sa huli, tahimik na pumayag si Menglo. Inilagay niya sa bag ang kanyang mga gamit sa pag-aayos at saka sinabi na may inihanda siyang regalo para sa kaarawan ni Shen Yuan. Ibibigay niya raw iyon kapag nakabalik na ito mula sa biyahe, at tiniyak pa niyang magiging isang sorpresa iyon. Pagkatapos ay tumayo si Menglo at sinabi na may ilang HR procedures pa siyang kailangang tapusin, kaya mauna na siyang asikasuhin ang mga iyon. Tahimik namang tumango si Shen Yuan bilang pagsang-ayon. Habang nag-iisa sa kanyang opisina si Shen Yuan at abala sa mga dokumentong nasa harap niya, hindi niya maiwasang mapaisip. Tahimik ang paligid, ngunit patuloy na umiikot ang kanyang isip. Napagtanto niyang ang karanasan at mga payo ni Coach Liu ay hindi agad-agad magpapakita ng resulta. Kailangan pa ng panahon bago makita ang epekto nito sa kumpanya. Dahil dito, naisip niyang hindi rin niya dapat pabayaan ang sarili niyang pagkatuto. Sa kanyang isipan, diretso niyang sinabi sa sarili na susubukan niyang tingnan kung may natitira pang learning cards ang kanyang daddy system. At sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang system window. Ipinaalam ng system na dahil natapos na niya ang campus reputation task, ang kasalukuyan niyang reputation points ay umabot na sa 6,000. Dagdag pa nito, sa bawat 500 reputation points na gagamitin, maaari siyang makakuha ng isang draw. Tinanong siya ng system kung nais na ba niyang magsimula. Pagkabasa nito, mabilis na nag-isip si Shen Yuan. Naalala niyang ang lahat ng reputation points na iyon ay nakuha niya sa Foreign Affairs College, kaya kung tutuusin, may kabuuang 12 draws siyang maaaring gawin. Ngunit matapos mag-isip sandali, nagpasya siyang 6 na draws muna ang gamitin. Agad niyang pinindot ang button. Maya-maya, isa-isang lumabas ang mga gantimpala. Binati siya ng system sa mga nakuha niyang rewards. Attribute point times 1. Maaaring ilagay sa height, weight, body fat, immunity, o brain activity. Skill exchange coupon times 1. Cash reward 1,000. Learning card times 1. Thank you for participating times 2. Pagkakita sa resulta, hindi napigilan ni Shen Yuan na bahagyang madismaya. Sa kanyang isip, diretso niyang inamin sa sarili na 6 na draws ang ginawa niya pero 4 lang ang totoong reward.
Gayunpaman, hindi rin naman ito ganap na masama. Muli niyang pinag-isipan ang nakuha niyang attribute point, at napagtanto niyang mahalaga pa rin iyon. Tahimik niyang sinabi sa sarili na isang punto pa lang ay hindi agad makikita ang epekto, kaya mas mabuting itabi muna niya ito at gamitin sa tamang oras. Ngunit sa lahat ng nakuha niya, ang pinakaikinatuwa niya ay ang learning card. Agad niya itong pinindot at may kasiyahang ipinahayag sa sarili na ito ang pinakapraktikal sa lahat. Dahil kung may learning card siya, mas magiging kampante siyang harapin ang mga professor at mga susunod na hamon sa kanyang pag-aaral. Sa sandaling iyon, muling nabuhayan ng kumpiyansa si Shen Yuan. Sa isip niya, unti-unti na namang gumagalaw ang mga bagay pabor sa kanya. Agad na kinuha ni Shen Yuan ang kanyang telepono at tinawagan si Professor Lee. Direkta niyang ipinahayag na kailangan na naman niyang matuto ng bagong kaalaman, at balak niyang pumunta mamaya upang hanapin ito. Nagtaka si Professor Lee kaya agad niyang ipinaalam na kung tungkol pa rin iyon sa international economics, baka hindi sila agad magkita dahil hindi pa siya makakauwi ng maaga. Ngunit kalmado lang si Shen Yuan at sinabi niyang walang problema, maghihintay na lang siya sa bahay nito. Pagkarinig niyon, biglang namula si Professor Lee. Halos mapa-atras siya sa hiya habang mabilis niyang pinagsabihan si Shen Yuan na huwag magsalita ng kung ano-ano. Pagkatapos noon, agad niyang sinabi na ibababa na niya ang tawag. Ngunit hindi pa doon natapos si Shen Yuan. Muling nagtanong siya at ipinaliwanag na paano naging kalokohan iyon, dahil ang ibig lang naman niyang sabihin ay maghihintay siya sa bahay nito. Sa kabilang linya, bahagyang pabulong na nagsalita si Professor Lee habang hawak ang telepono. Direkta niyang sinabi na hindi na siya bata, at alam niyang hindi ganoon ka-simple ang ibig sabihin ni Shen Yuan. Dagdag pa niya, wala raw sa bahay si Li Mengfei dahil nasa labas ito ng lungsod, kaya mas mabuting bukas na lang siya pumunta. Sumang-ayon naman si Shen Yuan at mahinahong ipinahayag na bukas na lang siya pupunta. Ngunit sa loob-loob niya, napangiti siya ng bahagya. Sa isip niya, pabiro niyang sinabi sa sarili na ang tinatawag na mabait na kapatid ni Professor Lee ay matagal na niyang napasunod, at katatapos lang nitong mag-message na nakalapag na ito at pauwi na. Samantala, sa kabilang panig, hindi mapigilan ni Professor Lee na mamula habang iniisip na napakainis talaga ng lalaking iyon. Para sa kanya, malinaw naman ang ibig sabihin ni Shen Yuan, ngunit ginagawa pa nitong parang siya ang mali sa pag-intindi. Habang nag-iisip siya, bigla siyang tinawag ni Gerong Son na nasa may gilid lamang. Mapang-asar na kinuha ni Teacher Son ang kanyang atensyon at diretsyong tinanong kung hindi ba't noong nakaraan ay sinabi niyang wala pang nangyayari. Kaya ngayon, nagsimula na ba o hindi pa rin? Dahil sa biglaang tanong na iyon, halatang natarante si Professor Lee. Ngunit hindi pa rin tumigil si Teacher Son at pabirong ipinahayag na normal lang naman sa mga lalaki at babae ang magkaroon ng relasyon kapag nasa tamang edad na. Matagal na rin naman daw nagtatrabaho si Professor Lee, kaya wala naman dapat ikahiya kung may dine date na siya. Sa mga salitang iyon, lalo pang namula si Professor Lee, habang sa kanyang isip ay lalo lang siyang naiilang sa sitwasyon. Sa labas ng opisina, hindi sinasadyang narinig ni Minhui at ng kanyang kaibigan ang usapan ni Professor Lee sa loob. Dahil doon, hindi maitago ng kaibigan ni Minhui ang kanyang pagkagulat. Halos pabulong ngunit halatang excited niyang ipinahayag na mukhang may dine date pala ang kanilang professor. Napangiti naman si Minhui at sinabi niyang oo nga, at napaisip siya kung sinong lalaki ang napakaswerte para maging kapareha ng kanilang professor. Mahinang nagkomento ang kanyang kaibigan na malamang ay hindi yun isa sa mga lalaking guro sa kanilang paaralan. Sumang-ayon si Minhui at sinabi niyang karamihan sa mga lalaking guro ay may asawa na. Dagdag pa ng kaibigan niya na yung iilang wala pa ay alinman sa hindi kaaya-aya o hindi naman ganoon kaganda ang dating.
Para sa kanila, sigurado raw na hindi pipili ang professor ng ganoong klase ng lalaki. Samantala, sa ibang lugar, agad namang tinawagan ni Shen Yuan si Li Meng at diretsyong tinanong kung nakauwi na ba ito. Habang nakatayo sa harap ng salamin at inaayos ang kanyang mukha, kalmado nitong ipinahayag na kakauwi lang niya at tinanong kung ano ang kailangan ni Shen Yuan. Diretsyong sinabi ni Shen Yuan na pupunta siya mamaya at pinaalala pa na huwag sabihin iyon sa kapatid nito. Dahil doon, biglang nagulat si Li Meng. Halatang may halong inis at pagtataka niyang ipinahayag na mukhang aalis lang daw si Shen Yuan pagkatapos ng nangyari sa kanila. Sa narinig na iyon, bahagyang napailing si Shen Yuan at sinabi niyang sana ay huwag masyadong direkta ang mga salitang ginagamit ni Li Meng. Ipinaalala niyang edukado ito at dapat ay medyo mas maayos magsalita. Napatigil sandali si Li Meng, saka bahagyang ngumiti at pabirong ipinahayag kung gusto ba ni Shen Yuan na dumaan siya sa mas malambot na paraan ng pagsasalita. Nagtaka si Shen Yuan at tinanong kung anong ibig niyang sabihin. Doon naman pabirong nagbanggit si Li Meng ng mas mapang-akit na paraan ng pagsasalita. Napabuntong hininga na lang si Shen Yuan at sinabi niyang tama na iyon. Direkta niyang ipinahayag na pupunta siya mamaya at ipagluto siya nito. Agad namang tumutol si Li Meng at sinabi niyang hindi iyon mangyayari. Para sa kanya, sapat na raw ang ibinibigay niyang oras kay Shen Yuan, at hindi na dapat dagdagan pa ng pagluluto. Ngunit kalmado lang si Shen Yuan at sinabi na kung ganoon ay baka wala siyang lakas mamaya. Kasabay nito, sa cafeteria ng Foreign Affairs College, magkatapatang nakaupo sina Long Jinggan at Qiao Lei. Ipinahayag ni Qiao Lei na nalaman na niya ang pangalan ng babaeng nakita nila kanina, si Fang Minhui. Ipinaliwanag niyang ito ang tinatawag na class bell ng klase ni Shen Yuan at nag-aaral ng sayaw. Nagtaka si Long Jinggan at tinanong kung bakit pa niya iyon iniimbestigahan. Ngunit seryosong sinabi ni Qiao Lei na mahalagang kilalanin ang kalaban kung gusto mong manalo. Para sa kanya, kailangan nilang malaman kung saan mas lamang si Minhui upang balang araw ay mapalitan nila ang posisyon nito. Bahagyang nag-alinlangan si Long Jinggan at tinanong kung kailangan pa ba talagang gawin iyon. Ngunit walang pag-aalinlangang ipinahayag ni Qiao Lei na oo. Para sa kanya, ayaw niyang manatiling nasa pinakailalim ng tingin ni Shen Yuan habang buhay. Sa likod nila, may grupo ng mga lalaki na nagmamasid. Isa sa kanila ang may hawak na bulaklak at tila kinakabahan. Pinapalakas siya ng loob ng kanyang mga kaibigan, sinasabing magandang pagkakataon iyon. Dagdag pa ng lalaking nakaitim na jacket na second year na si Qiao Lei ngunit wala pa raw itong karelasyon, kaya malamang ay naghihintay ito ng isang romantikong pagtatapat. Sumang-ayon naman ang lalaking nakasalamin at sinabi na may tsansa talaga. Para sa kanila, maayos naman ang itsura ng kanilang kaibigan at may kaya rin ang pamilya nito, kaya isa ito sa mga tipong madaling magkaroon ng girlfriend sa campus. Dahil sa paulit-ulit na panghihikayat ng kanyang mga kaibigan, nag-ipon ng lakas ng loob ang lalaking may dalang bulaklak. Lumapit siya kay Qiao Lei at iniabot ang bulaklak habang nauuto sa sobrang kaba. Sa gilid naman, panay ang suporta ng kanyang mga kaibigan, paulit-ulit na sinisigaw na magsama na raw ang dalawa. Ngunit sa halip na matuwa, lalong nena si Qiao Lei. Agad niyang itinapon sa basurahan ang iniinom niya, saka malakas na hinampas ang mesa. Diretso niyang ipinahayag sa lalaki na huwag na itong lalapit pa dahil mas lalo lang siyang naiirita. Sa nangyari, nagulat ang mga kaibigan ng lalaki pati na rin ang mismong lalaking may dalang bulaklak. Hindi nila inaasahan na ganoon kalakas ang magiging reaksyon ni Qiao Lei. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko ang lalaki. Kahit halatang kinakabahan, muli niyang iniabot ang bulaklak kay Qiao Lei. Ngunit seryoso lang itong tumingin sa kanya at diretsyong sinabi na huwag na nitong iwan doon ang bulaklak, dahil kung hindi ay siya mismo ang magtatapon nito. Dahil sa mga salitang iyon,
Agad nanlumo ang lalaki. Halos hindi pa man nagsisimula ang panliligaw niya ay tila tinanggihan na siya. Tumayo si Qiao Lei, saka hinayla si Long Jinggan. Direkta niyang ipinahayag na umalis na sila dahil lalo lang siyang naiinis sa nangyayari. Sa nangyaring pagtanggi ni Qiao Lei, hindi maiwasan ng mga taong nakasaksi na magbulungan sa isa't isa. May ilan na halos napailing habang nagsasabing napaka-brutal ng nangyari. May isa pang nagsabi na kilala raw si Qiao Lei bilang isang medyo rebelde ang ugali. Dagdag pa rito, napili pa siya na mapasama sa entrepreneurship base, kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit ganoon siya katapang umasta. May isa namang nagkomento na halatang walang alam ang mga bagong estudyante. Sa dami ng pwedeng ligawan, bakit si Qiao Lei pa raw ang pinili ng lalaking iyon? Habang naglalakad palayo sina Qiao Lei at Long Jinggan, sandali silang nagkatinginan. Pareho nilang naramdaman ang bigat ng nangyari kanina. Sa isip ni Qiao Lei, malinaw ang kanyang paninindigan. Para sa kanya, ang mga public confession ay parang inilalagay ang babae sa gitna ng pressure ng lahat. Wala naman siyang kahit kaunting interes, kaya kung hindi niya iyon tatanggihan ng direkta at malinaw, baka isipin ng lalaki na may pag-asa pa siya at patuloy itong mangulit. Sa kabilang banda, naunawaan naman iyon ni Long Jinggan. Tahimik niyang inisip na may punto nga si Qiao Lei. Malamang ay matatagalan bago makabawi ang lalaking iyon sa kahihiyan. At kahit makabawi man, siguradong hindi na ito basta-basta magtatapat ulit sa harap ng maraming tao. Habang patuloy silang naglalakad, biglang nagpasya si Qiao Lei. May determinasyon sa kanyang boses nang ipahayag niyang nakapagdesisyon na siya. Plano niyang mag-aral ng yoga at pagkatapos ay mag-enroll din sa dance classes. Sa loob-loob niya, kailangan niyang mas pagbutihin ang sarili. Kung may mas lamang man si Fang Minhui, gagawin niya ang lahat para maabot o mahigitan iyon. Dahil sa biglaang desisyong iyon, nagulat si Long Jinggan at agad na nagtanong kung seryoso ba talaga siya. Lumingon si Qiao Lei na may kumpiyansang ngiti sa labi at diretsyong ipinahayag na syempre seryoso siya. Pagkatapos ay tinanong niya si Long Jinggan kung sasama rin ba ito. Sandaling nag-isip si Long Jinggan bago sinabing pag-iisipan niya. Ngunit kung sakaling matuloy man siya, mas mabuti raw kung doon na sila mag-aral sa yoga studio na nasa ilalim ng kumpanya ni Shen Yuan. Nang marinig iyon, agad na natuwa si Qiao Lei. Masigla niyang ipinahayag na tunay ngang mabuting kaibigan si Long Jinggan at agad silang nagkasundo. Sa isip ni Qiao Lei, hindi lang si Fang Minhui ang kailangan nilang paghandaan. Kailangan din nilang harapin ang iba pang mga babae sa paligid ni Shen Yuan. Sa parehong oras na iyon, habang naglalakad si Menglo sa ibang lugar, bigla siyang napabahing ng walang malinaw na dahilan. Napahinto siya sandali at kinuskos ang kanyang ilong. Bahagya siyang napakunot noo habang ipinapahayag sa sarili na parang may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang likod, tila ba may kung anong nangyayari na hindi niya maipaliwanag.